Itinapon niyo ako na parang basura. Habang kayo'y nagpapakasasa sa kayamanan, gumagapang ako sa hirap, bit-bit ang batang inyong itinakwil. Pabigat ka lang sa pamilyang ito. Ang malupit niyang sigaw noon. Ngunit ang imperyong itinayo niyo sa dumi ay guguho. Babangon ako, hindi upang magmakaawa, kundi upang maningil. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang inang inagawan ng lahat bago niya tuluyang durugin ang mga taong sumira sa kanyang pamilya. Pirmahan mo ang annulment papers na ito at lumayas ka sa pamamahay ko. Isa kang linta na walang ibang ginawa, kundi sipsipin ang yaman ng pamilya namin. Kasabay ng malulupit na salitang yon ay ang marahas na paghampas ng isang makapal na brown folder sa ibabaw ng glass table. Ang mga pahina nito ay nagkalat, naglalaman ng mga pekeng bank statements at mga litratong sadyang ginawa upang sirain ang kanyang pagkatao. Sa kabilang banda ng sala, nakaupo si Nora. Nanginginig ang kanyang mga daliri na kanina pa maingat na nagtatahi ng isang maliit na medyas na gawa sa puting sinulid. Ang inosenteng piraso ng tela ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga hita patungo sa malamig na sahig. Ito sana ang unang regalo niya, ang unang hakbang ng pag-asa para sa munting buhay na halos isang buwan pa lamang tumitibok sa kanyang sinapupunan. Isang sikretong sana ay ibubulong niya kay Caleb ngayong gabi. Ngunit bago pa man niya maibahagi ang kaligayahan, ang mundo niya ay nilamon na ng isang walang awang buhawi. Tumayo si Doña Carmela, ang ina ng kanyang asawa, na may nanlilisik na mga mata at nakataas na noo. Walang bahid ng awa sa mukha ng matanda habang nakatingin sa kanya, tila isang reyna na nandidiri sa isang pulubing nakapasok sa kanyang palasyo. Huwag ka nang mag-anghel-anghelan, Nora. Sabat ni Isabela, ang babaeng matagal nang pinapangarap ni Doña Carmela na ipalit sa kanya. Humakbang ito palapit kay Nora. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay nakasusulasok sa gitna ng tensyon. Nakita na namin ang lahat. Naglipat ka ng milyon-milyon sa account ng nanay mong may sakit, tapos may gana ka pang makipagkita sa ibang lalaki sa mismong likod ni Caleb. You are disgusting. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang lalamunan ni Nora. Hindi siya makahinga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, at sabihing ang mga litratong yon ay kuha noong kinausap niya ang doktor ng kanyang ina. At ang perang tinutukoy nila ay ni isang sentimo ay hindi niya nakita. Ngunit ang mga salita ay naiwan sa kanyang dila. Lalo na nang yumuko si Isabela at bumulong sa kanyang tainga, gamit ang boses na tanging silang dalawa lamang ang makakarinig. Isang tawag ko lang sa ospital, Nora. Isang utos lang at ipapatanggal ko ang life support ng nanay mo. Pipirma ka. Aakuin mo ang mga kasalanang ito at iiwan mo si Caleb. O bukas na bukas din, kukunin mo ang bangkay ng ina mo. Nanlamig ang buong katawan ni Nora. Ang pantapantay na pagtibok ng kanyang puso ay napalitan ng isang nakabibinging kaba. Ang utang na loob sa pamilyang Montemayor na nagbayad ng unang operasyon ng kanyang ina ay ginagamit ngayon bilang tanikala upang sakalin siya. Wala siyang laban. Isa siyang hamak na babaeng galing sa hirap na walang kapangyarihang kalabanin ang mga Diyos ng lipunan. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Caleb, ang lalaking kanyang pinakamamahal, ang haligi ng kanyang buhay. Ang mukha nito ay bakas ang pagod mula sa trabaho. Ngunit nang makita ang mga papeles sa mesa at ang tensyon sa silid, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Kinuha ni Caleb ang mga litrato. Tinitigan niya ang mga pekeng ebidensya at sa bawat segundong lumilipas, nakikita ni Nora kung paano unti-unting namamatay ang liwanag sa mga mata ng kanyang asawa. Ano ito? Nanginginig ang boses ni Caleb, hindi sa takot, kundi sa nag-uumapaw na galit. Tiningnan niya si Nora, naghahanap ng pagtanggi, naghahanap ng dahilan upang huwag maniwala. Tell me it's a lie, Nora. Sabihin mo sa akin na
Kasinungalingan lahat ng ito. Gusto siyang yakapin ni Nora. Gusto niyang isigaw na mahal niya ito at nagdadalang tao siya. Ngunit nakita niya ang matalim na tingin ni Isabela, isang tahimik na banta na ang buhay ng kanyang ina ay nakasalalay sa kanyang isasagot. Bukod doon, alam ni Nora na kung lalaban siya, madadamay ang pangalan ni Caleb. Masisira ang kumpanya at baka pati ang mismong anak na nasa kanyang sinapupunan ay gamitin pa nila laban dito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang pinakamasakit na uri ng pag-ibig, ang paglayo upang iligtas ang taong mahal mo. Kinagat ni Nora ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Sa pagtawag niya ng lahat ng natitirang lakas, pinigilan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya, malamig ang muka, na tila ba naging isang taong hindi nakilala ni Caleb. Totoo lahat, malamig niyang sagot. Bagaman ang bawat salita ay parang asidong sumusunog sa kanyang bituka. Pagod na ako sa pagpapanggap, Caleb. Gusto ko na ng kalayaan. Parang gumuho ang buong mundo ni Caleb. Ang lalaking kilala sa pagiging matapang at matatag sa negosyo ay napaluhod ng isang pangungusap. Ang kanyang mga panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig sa loob ng ilang sandali. Tanging ang mabigat at masakit niyang paghinga ang bumalot sa katahimikan ng silid. Nang muli siyang mag-angat ng tingin, ang lalaking nakatingin kay Nora ay hindi na ang asawang nangako sa kanya nang walang hanggan sa harap ng altar. Ang mga mata nito ay puno ng puot at pandidiri. Pirmahan mo na yan. Halos pabulong ngunit madiin na utos ni Caleb, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pirmahan mo at lumayas ka. Bago ko pa makalimutan na minahal kita. Hindi na lumingon si Nora. Kinuha niya ang gintong ballpen at idiniin ang tinta sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang pangalan ay katumbas ng pagpunit ng kanyang puso. Nang matapos siya, tahimik siyang naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, palihim siyang yumuko at pinulot ang maliit na puting medyas na nahulog sa sahig. Mahigpit itong itinago sa bulsa ng kanyang lumang jacket. Nang makalabas siya ng mansyon, sinalubong siya ng isang walang awang unos. Ang malalaking patak ng ulan ay humampas sa kanyang mukha. Hinugasan ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala siyang dalang payong, wala siyang dalang damit, wala siyang kahit ano, kundi ang pusong dinurog ng mga taong dapat sana ay pamilya niya. Niyakap ni Nora ang kanyang sarili. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay maingat na dumapo sa kanyang patag pangtiyan. Sa gitna ng lamig at dilim ng kalsada, habang ang anino ng malaking mansyon ng mga Montemayor ay unti-unting lumalabo sa kanyang paningin, isang malalim at mapait na tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano tayo mabubuhay? Anak, sa mundong ang tanging kasalanan ko ay ang magmahal ng sobra. Ang bawat hakbang ay tila may pabigat na nakakabit sa kanyang mga binti. Ang masikip na pambabaeng uniforme ng mamahaling restaurant ay halos hindi na magkasya sa malaking tiyan ni Nora, na ngayon ay 8 at kalahating buwan ng nagdadalang tao. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa maghapong pagtayo, at ang bawat patak ng pawis na tumutulo sa kanyang batok ay saksi sa kalbaryo ng isang inang mag-isang itinataguyod ang buhay ng kanyang anak. Pinunasan niya ang kanyang noo gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay habang maingat na inilalapag ang mga baso ng tubig sa isang mesa. 10 buwan na ang lumipas mula nang palayasin siya sa mansyon ng mga Montemayor. 10 buwan ng pagtatago, ng pagkalam ng sikmura at ng palihim na pag-iyak sa gabi habang yakap ang munting medyas na tanging alaala ng kanyang nasirang pamilya. Namatay ang kanyang ina ilang linggo matapos siyang umalis, isang dagok na muntik na niyang ikabaliw. Ngunit kinailangan niyang magpakatatag para sa sanggol na nabubuhay sa kanyang sinapupunan. Ang tahimik na himig ng musika sa loob ng restaurant ay nahaluan ng alingawngaw ng pagbati
mula sa manager. May dumating na mga kilalang panauhin. Automatikong lumingon si Nora. Bitbit ang isang walang lamang silver na bandehado. Handa sanang bumati. Ngunit ang mga salitang dapat sana ay lalabas sa kanyang bibig ay parang naging alikabok sa kanyang lalamunan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa mismong bukana ng restaurant, nakatayo ang isang lalaking pilit niyang ibinabaon sa limot ngunit araw-araw namang isinisigaw ng kanyang puso. Si Caleb. Lalo itong naging matipuno. Suot ang isang itim na suit na nagpapatingkad sa kanyang awtoridad bilang isang bilyonaryo. Ngunit ang kanyang mukha ay naging mas matigas, mas malamig, na tila ba ang lalaking marunong ngumiti at magmahal noon ay tuluyan ng namatay. At nakakapit sa kanyang braso, suot ang isang nakasisilaw na pulang bestida at mga diamanteng kumikinang sa leeg ay si Isabela. Gusto sanang tumalikod ni Nora at magtago sa kusina, ngunit huli na ang lahat. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ni Caleb na kanina ay walang pakialam sa paligid ay biglang nanlaki. Nakita ni Nora kung paano dumaan ang isang mabilis na anino ng pangungulila at matinding sakit sa mga paningin ng kanyang dating asawa. Ngunit ang saglit na yon ay mabilis na naglaho. Agad na napalitan ng isang makapal na pader ng yelo at nakapapasong puot. Bumaba ang paningin ni Caleb. Mula sa pagod na mukha ni Nora, ang mga mata nito ay tumusok pababa sa kanyang malaking tiyan. Ang panga ng lalaki ay nagtagis hanggang sa mag-igting ang mga ugat sa kanyang leeg. Sa isip ni Caleb, ang sanggol na yon ay ang pinakamalinaw na patunay ng kataksilan ni Nora, ang bunga ng pagnanakaw at pakikiapid na ibinintang dito ng kanyang sariling ina. 10 buwan na ang nakalilipas. Dahan-dahang lumapit sina Caleb at Isabela sa mesang inilaan para sa kanila, na nagkataong ang mismong mesang nakatuka kay Nora. Bawat hakbang ng sapatos ni Caleb ay tila martilyong dumudurog sa natitirang dangal ng babae. Nang makaupo ang dalawa, walang imik na lumapit si Nora. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bandehado upang itago ang matinding panginginig ng mga ito. Yumuko siya, nilulunok ang lahat ng kahihiyan dahil alam niyang kapag nawalan siya ng trabaho ngayon, wala silang kakainin ng kanyang anak bukas. Bumagsak ka na pala sa ganito pagkatapos mong pagnakawan ng pamilya ko. Ang boses ni Caleb ay mahina, ngunit bawat salita ay kasing talim ng patalim. Tumingala si Nora at sinalubong ang mga mata ng asawang hindi man lang binigyan ng pagkakataong pakinggan ang kanyang panig. Ang sakit ay tila isinaksak ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Isang mapanuyang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Tinitigan ng babae ang marungis at masikip na uniforme ni Nora mula ulo hanggang paa. Tingnan mo nga naman ang ikot ng mundo, Caleb. Ang lakas ng loob niyang magbuntis sa anak ng kalaguyo niya. Tapos ngayon, namamasada ng pagkain sa mga taong ninakawan niya. Nakakaawa. O baka naman ginagamit mo lang iyang tiyan mo para manghingi ng awa. Automatikong kumilos ang isang kamay ni Nora. Binitiwan nito ang gilid ng bandehado at maingat na tinakpan ang umbok ng kanyang tiyan. Isang kalasag ng isang ina upang protektahan ang inosenteng bata mula sa malalupit na salita at malalamig na titig ng sarili nitong ama. Ang simpleng galaw na ito ay hindi nakalampas sa paningin ni Caleb, na lalong nagpakunot ng kanyang noo, na tila ba na insulto na may ibang pinoprotektahan ang babaeng dating nag-alay ng buhay para sa kanya. Kahit nagdudugo ang puso, pinilit ni Nora na ibalik ang kanyang profesional na maskara. Nilabanan niya ang pagnanasang umiyak. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi ngayon. Humihingi po ako ng paumanhin, Sir Ma'am. Malamig at mechanical na tugon ni Nora. Hindi na pinansin ang mga panlalait. Ano po ang maipapaglingkod ko sa inyo ngayong gabi? Naging blanko ang ekspresyon ni Caleb. Kumuha ito ng menu at padabog na ibinaba sa mesa. 2 mangkok ng pinakamainit ninyong sopas. At bilisan mo. Ayaw kong naghihintay sa isang taong walang kwenta. Tumango si Nora
at mabilis na tumalikod. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang bumagsak sa sandaling makalayo siya sa kanilang paningin. Hindi niya nakita ang mabilis at lihim na pag-angat ng kilay ni Isabela habang pinagmamasdan ang kanyang mabigat na paglalakad. Napansin ng tusong babae na ang tiyan ni Nora ay masyadong malaki. Nagbilang ito ng mga buwan sa kanyang isipan at isang nakakakilabot na hinala ang nabuo sa utak ni Isabela. Paano kung ang batang iyon ay hindi sa kalaguyo? Paano kung kay Caleb iyon? Paglipas ng ilang minuto, lumabas si Nora mula sa kusina. Sa kanyang nanginginig na mga braso ay nakapatong ang isang mabigat na tray na naglalaman ng 2 malaking mangkok ng kumukulong sopas. Dahil sa laki ng kanyang tiyan, nahihirapan siyang makita ang mismong sahig na kanyang nilalakaran. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang kanyang hininga ay malalim. Nang malapit na siya sa mesa ni Caleb, umayos ng upo si Isabela. Habang ang buong atensyon ni Caleb ay nakatingin sa labas ng bintana upang iwasang tingnan si Nora, dahan-dahang iniunat ni Isabela ang kanyang nakatakong na paa sa mismong daanan ng nagbubuntis na babae. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mga labi ng kontrabida, naghihintay sa nalalapit na sakuna. Sa isang kisap mata, ang bigat ng tray at ang nakaumbok niyang tiyan ay naging sapat na dahilan upang tuluyang mawalan ng balanse si Nora nang tumama ang dulo ng kanyang sapatos sa sadyang iniharang na paa ni Isabela. Parang bumagal ang oras. Ang pilak na tray ay dumausdos mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Ang 2 porselanang mangkok na naglalaman ng kumukulong sopas ay umikot sa ere bago tuluyang bumulusok pababa. Ngunit hindi ang mainit na sabaw ang inalala ni Nora. Ang kanyang buong atensyon, ang kanyang buong kaluluwa ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang batang nasa sinapupunan niya. Sa desperasyon na protektahan ang kanyang anak, pilit na inikot ni Nora ang kanyang mabigat na katawan sa himpapawid. Sa halip na bumagsak ng padapa, pinilit niyang isakripisyo ang sariling likuran at balikat. Kasabay ng pagbagsak ng mga porselana na nagkadurog-durog sa sahig ay ang malakas at nakakakilabot na paghampas ng likod ni Nora sa matigas na marmol. Ngunit ang pinakamalakas na ingay ay ang sumunod na hagupit ng matinding kirot na nagmula sa kanyang tiyan pataas sa kanyang gulugod. Ang mainit na sopas ay tumalsik sa kanyang mga binti. Sinusunog ang manipis niyang uniforme, ngunit wala itong binatbat sa tila pinupunit na sakit sa kanyang sinapupunan. Isang matinis at nakadudurog pusong hiyaw ang kumawala mula sa mga labi ni Nora. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang malaking tiyan. Nakapulupot ang katawan tulad ng isang nasugatang hayop na walang ibang malalapitan. Napatayo si Caleb mula sa kanyang upuan. Ang kanyang silya ay marahas na umatras dahil sa gulat. Ang blangkong mukha ng lalaki ay napalitan ng tahol ng matinding pagkabigla. Nakita niya ang babaeng pinakakinamumuhian niya, giging niya, ang babaeng sumira sa kanyang tiwala, na ngayon ay namimilipit sa sakit sa kanyang paanan. Gusto sana niyang ipaalala sa sarili na wala siyang pakialam, na ang batang nasa sinapupunan nito ay bunga ng kasalanan. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Nora na namumutla at naliligo sa pawis at luha, ang galit sa kanyang puso ay biglang tila naparalisa ng isang pamilyar na kaba. "Oh my God, ang lampa mo naman!" Matinis na sigaw ni Isabela, umaarte na animoy nandidiri. Mabilis nitong hinila ang braso ni Caleb. "Caleb, let's go! Baka tayo pa ang sisihin ng babaeng yan. Tingnan mo nga, nakakadiri. May dugo." Ang salitang dugo ay tila isang malakas na sampal na gumising sa naninigas na ulirat ni Caleb. Bumaba ang tingin niya at nakita ang isang mapupulang likido na unti-unting kumakalat mula sa ilalim ng palda ni Nora, humahalo sa natapong mainit na sopas at nagmamarka sa puting sahig ng restaurant. Ang kulay ng dugong yon ay tila sumunog sa mga mata ni Caleb. Sa kabila ng lahat ng panlilinlang na pinaniwalaan niya,
ang makita ang babaeng minsan niyang sinamba na unti-unting pinapanawan ng buhay ay hindi niya kayang sikmurahin. Kusang kumilos ang kanyang katawan, tinataboy ang mga boses ng pagkamuhi sa kanyang isipan. Walang pag-aalinlangang winaksi ni Caleb ang kamay ni Isabela. Marahas niyang itinulak palayo ang mga nakikiusisyong tauhan ng restaurant na nakapaligid lamang at walang ginagawa. Lumuhod siya sa sahig na puno ng bubog at natapong pagkain. Hindi inalintana na ang kanyang mamahaling itim na pantalon ay nababad sa dumi at init. Inabot niya ang nanginginig na balikat ni Nora at walang kahirap-hirap itong binuhat. Inilagay ang isang braso sa likod nito at ang isa pa sa ilalim ng mga tuhod nito. Nang maramdaman ni Nora ang pamilyar at matipunong dibdib, bahagya siyang dumilat. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa matinding kirot at pagkawala ng dugo. Sa pagitan ng kanyang mga naghihingalong paghinga, pilit niyang iniangat ang kanyang maduming kamay at mahigpit na kinuyom ang kwelyo ng puting kamiseta ni Caleb. Ang pawis at dugo mula sa kanyang mga daliri ay nag-iwan ng madilim na marka sa malinis na damit ng lalaki. Parang awa mo na. Nanginginig at pumipiyok ang boses ni Nora. Bawat salita ay binibigkas ng may halong hikbi. Iligtas mo. Iligtas mo ang anak ko. Nakita ni Caleb ang pagsusumamo sa mga mata ni Nora. Isang uri ng desperasyon na tanging isang ina lamang ang nakaiintindi. Hindi na alintana ni Caleb na iba ang ama ng batang iyon ayon sa alam niya. Ang nakikita lamang niya ngayon ay isang inosenteng buhay na nanganganib at isang babaeng handang isuko ang lahat, huwag lamang mawala ito. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa katawan ni Nora. Idinikit ang malamig na pisngi nito sa kanyang mainit na dibdib. Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis! Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ni Caleb, na ngayon ay puno ng matinding awtoridad at panik. Patakbong lumabas si Caleb, bitbit si Nora, iniwan si Isabela na nakatayo na lamang na may namumutlang mukha at kagat-kagat ang sariling kuko sa takot na baka madiskubre ang kanyang ginawa. Pagkalabas niya ng restaurant ay sakto namang dumating ang isang ambulansyang natawagan na pala ng isang mabuting customer. Mabilis na isinakay si Nora sa loob. Sumunod agad si Caleb, hindi pinapansin ang pagkamangha ng mga paramedics kung bakit ang isang bilyonaryo ay sasakay sa isang madugong sasakyan. Sa loob ng umaandar na ambulansya, ang tunog ng mga sirena ay umaalingaw-ngaw sa gabi. Nagahalo sa tunog ng makina na nagsusukat sa tibok ng puso ni Nora. Nakaupo si Caleb sa tabi ng higaan. Ang kanyang malalaking kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na kamay ni Nora. Hindi niya napapansing kusang tumutulo ang isang luha mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa maduming palad ng babae. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagdarasal ay biglang binasag ng isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang sariling puso. Ang mabilis at sunod-sunod na pagbip ng makina ay biglang naging isang mahaba at nakatutulig na tunog na walang katapusan. Isang tuwid na linya ang lumitaw sa monitor. Ang kamay ni Nora, na kanina'y mahigpit na nakahawak sa kanyang mga daliri, ay dahan-dahang nawala ng lakas at tuluyang bumagsak nang walang buhay sa gilid ng higaan. Ang mahaba at nakaririnding huni ng monitor ay tila isang hatol ng kamatayan na bumitay sa huling pag-asa ni Caleb. Ang katahimikan ni Nora ay mas malakas pa sa anumang pagsabog, isang katahimikang nagpapatunay na ang babaeng binaliwala niya ay tuluyan ng bumibitaw. Ibalik niyo siya. Gawin niyo ang lahat. Ang boses ni Caleb ay gumaralgal, isang pagsisigaw na hinaluan ng takot na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Mabilis na kumilos ang mga paramedic sa loob ng umaandar na ambulansya. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na tumatama sa metal na sahig ay naglikha ng isang magulong koro ng desperasyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga gulong ng sasakyan ay marahas na huminto sa harap ng emergency entrance ng ospital. Mabilis na ibinaba ang stretcher at sa bawat pagtalbog nito sa semento,
Tila mas lalong lumalayo ang kaluluwa ni Nora mula sa kanyang katawan. Pilit na sumasabay si Caleb sa pagtakbo ng mga nurse patungo sa operating room, ngunit hanggang sa pintuan lamang siya pinahintulutan. Ang pagsara ng malaking double doors ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa isang madilim na kinabukasan. Nanatili si Caleb sa labas. Ang kanyang mga kamay na puno ng tuyong dugo ni Nora ay nakadiin sa kanyang mukha. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa kanya. Makalipas ang halos 1 oras na tila tumagal ng 1 dekada, lumabas ang isang doktor na may bahid ng pag-aalala sa mukha. Mabilis na dinaluhong ito ni Caleb. "Doc, kamusta siya? Ang asawa ko. Ang anak ko?" Ang salitang asawa ay kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig, isang katotohanang pilit niyang itinanggi sa loob ng 10 buwan. Kritikal ang kondisyon ng pasyente, sir. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya dahil sa pinsala sa inunan. Paliwanag ng doktor habang mabilis na naglalakad patungo sa blood bank. Kailangan namin ng agarang blood transfusion para sa ina at sa sanggol na naisilang sa pamamagitan ng emergency C-section. Ngunit may malaking problema tayo. Ang pasyente ay may bihirang uri ng dugo, AB negative. At sa kasamaang palad, walang sapat na stock ang blood bank namin ngayon. Tumigil ang mundo ni Caleb. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. AB negative. Ang dugong dumadaloy sa kanyang sariling mga ugat. Isang uri ng dugo na isa sa bawat 1,000 tao lamang ang nagtataglay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Caleb ay tila tinunaw ng isang mainit na katotohanan. Kung ang bata ay anak ng sinasabing kalaguyo, napakaliit ng tsansang magkaroon ito ng bihirang dugo na katulad ng sa kanya. Ang dugong kailangan ng sanggol na yon upang mabuhay ay ang mismong dugong nagmumula sa kanyang puso. "Gamitin niyo ang dugo ko," madiing sabi ni Caleb. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "AB negative ako. Ako ang ama ng batang yon." Habang nakahiga si Caleb sa donor's chair, pinapanood ang sariling dugo na dahan-dahang dumadaloy sa plastik na tubo. Ang bawat patak ay tila nagbubukas ng mga saradong pinto ng kanyang alaala. 10 buwan na ang nakalilipas, ang huling gabi nila ni Nora. Ang gabi ng kanilang huling pagmamahalan bago ang lahat ay gumuho. Ang bilang ng mga buwan, ang uri ng dugo, ang lahat ng ebidensya ay itinuturo ang iisang katotohanan na pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata noon. "Hayop ka, Caleb Montemayor!" Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Bago pa man makalingon si Caleb, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi, sapat na upang mapalingaling ang kanyang ulo. Si Liza iyon, ang tanging kaibigang nanatili sa tabi ni Nora sa pinakamahihirap na sandali nito. Ang mga mata ni Liza ay nanlilisik sa galit at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa puot. "Paano mo nagawang magpakita dito pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa kanya?" Muling sigaw ni Liza, hindi inalintana ang mga nurse na sumasaway sa kanya. Alam mo ba kung anong hirap ang pinagdaanan ni Nora? Alam mo ba kung gaano karaming beses siyang muntik ng mamatay dahil sa gutom at pagod habang dinadala ang anak mo? Liza, makinig ka. Sinubukan ni Caleb na magsalita, ngunit muli siyang pinigilan ng isang bulyaw. "Makinig! Ikaw ang dapat makinig." Pagpapatuloy ni Liza, ang kanyang mga luha ay patuloy na bumubuhos. Umalis si Nora, hindi dahil gusto niya, kundi dahil pinagbantaan ng nanay mo ang buhay ng nanay niya. Ipinakita sa kanya ang mga peking litratong yon at sinabing papatayin nila ang matanda sa ospital kung hindi siya aalis sa buhay mo. Inako niya ang lahat ng dumi, Caleb. Tinanggap niya ang lahat ng pangungutya niyo para lang hindi masira ang pangalan mo at para iligtas ang nanay niya. Ang bawat salita ni Liza ay parang isang matalim na balaraw na humihiwa
sa kaluluwa ni Caleb. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang lahat ng galit na itinanim niya sa loob ng 10 buwan ay biglang naging isang napakabigat na anhan na halos hindi niya kayang pasanin. Ang anak ko. Buhay ba ang anak ko? Tanong ni Caleb. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang dahil sa bigat ng nararamdaman. Buhay ang bata, Caleb. Isang maliit na batang babae na kamukhang kamukha mo. Mapait na sagot ni Liza. Pero si Nora, hindi ko alam kung kakayanin pa niyang harapin ang mukha mo pagkatapos ng lahat ng pang-aalipustang ginawa mo sa kanya kanina sa restaurant. Nang matapos ang transfusion, mabilis na tumayo si Caleb sa kabila ng hilo na nararamdaman. Gusto niyang makita si Nora. Gusto niyang lumuhod sa paanan nito at humingi ng tawad hanggang sa maubos ang kanyang hininga. Patakbo siyang naglakad patungo sa recovery room na itinuro ng nurse. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang lamig ng aircon at ang amoy ng bakanting silid. Ang higaan ay maayos na nakatiklop. Walang Nora na nakahiga doon. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng unan ay ang maliit na puting medyas na tahi-tahi ng kamay ni Nora na ngayon ay may bahid na ng natuyong dugo. Wala na si Nora. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta lumayo. Siya ay tuluyan ng nagtago sa mundong Caleb, ang nagturo sa kanya kung gaano kalupit ang magmahal. Ang bawat sulok ng ospital ay tila naging isang malawak na labirinto ng kawalan para kay Caleb. Ang katahimikan ng bakanting silid ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya kanina. Ang amoy ng gamot at ang puting dingding ay tila bumubulong sa kanya ng iisang katotohanan na huli na siya, na ang babaeng pinagkaitan niya ng katarungan ay mas piniling itaya ang sariling buhay kaysa manatili sa piling niya. Maingat niyang pinulot ang maliit na puting medyas na naiwan sa unan. Ang maliliit na tahi ni Nora, na punong-puno ng pagmamahal sa bawat hibla, ay may mga bahid na ng natuyong dugo. Dugo ni Nora at dugo niya na kamakailan lang ay isinalin sa kanilang anak. Nanginginig ang mga balikat ni Caleb habang marahan niyang inilalapit ang tela sa kanyang ilong. Pilit na hinahanap ang bango ng balat ni Nora sa gitna ng amoy ng ospital. Hindi tumigil si Caleb. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, nilisan niya ang ospital at tinahak ang pinakamalalalim at pinakamasisikip na eskinita ng Maynila. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang dayuhan sa gitna ng naglalakihang mga basura at nagtataas ang mga barong-barong. Bawat babaeng nakikita niyang may kargang sanggol ay hinahabol niya. Umaasang yun na ang kanyang Nora. Ngunit ang bawat mukhang bumabaling sa kanya ay puno ng pagtataka o takot. Hindi ang mga matang dati nag-aalay sa kanya ng init at kapayapaan. Nang sumikat ang araw, bumalik si Caleb sa mansyon ng mga Montemayor. Ang lugar na naging impyerno para sa babaeng pinakamahal niya. Pabalibag niyang binuksan ang pintuan ng silid-aklatan kung saan kampanteng nagkakape si Doña Carmela habang nagbabasa ng dyaryo. Caleb, anak, ang aga mo yata. Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang galing sa digmaan, sabi ng matanda sa isang malambing ngunit nakapangingilabot na tono. Digmaan nga, ma. Isang digmaang ikaw ang nagsimula. Malamig na tugon ni Caleb. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Lumapit siya sa mesa at marahas na itinulak ang mga gamit sa ibabaw nito. Bakit, ma? Bakit kailangang umabot sa ganito? Bakit kailangang saktan mo si Nora at ang sarili kong anak? Tumayo si Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang bahid ng pagsisisi. Anak, ginawa ko lang ang nararapat para sa pamilyang ito. Isang basurera ang babaeng iyon, Caleb. Isang linta na sisira sa pangalan natin. Hindi mo ba nakita ang mga ebidensya, ang mga litrato, ang pera? Para sa kinabukasan mo ang lahat ng ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Caleb. Ebidensya?
Ang ebidensyang ikaw mismo ang gumawa? Ang perang ikaw mismo ang naglipat? Alam ko na ang lahat, ma. Abi negative ang anak ko. Abi negative tulad ko. Hindi nagsisinungaling ang dugo. Ma, hindi tulad ng mga salita nyo. Naniga si Doña Carmela sa kanyang kinatatayuan, ngunit mabilis niyang naitago ang gulat sa likod ng isang mapanirang ngiti. Kahit pa anak mo yan, Caleb, hindi pa rin siya karapat-dapat sa pangalang Montemayor. Isipin mo ang kumpanya. Isipin mo si Isabela at ang pagsasama ng ating mga ari-arian. Iyan ang mahalaga, hindi ang damdamin ng isang hamak na babae. Tinitigan ni Caleb ang kanyang ina na tila ba ngayon lamang niya ito nakilala. Ang pagkamuhi ay uunti-unting pumapalit sa respeto. Nang hindi nagsasalita, tinalikuran niya ang matanda at naglakad patungo sa kanyang sariling silid. Doon, kinuha niya ang orihinal na x-ray ng kanyang ina na 10 buwan na ang nakalilipas ay naging dahilan ng pag-alis ni Nora. Napansin niya ang isang maliit na detalye, ang petsa ng pagkakakonfine na sadyang binura at pinalitan. Napaupo si Caleb sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Kinuha niya mula sa loob ng kanyang drawer ang singsing na pangkasal ni Nora na iniwan nito noon. Ang gintong singsing ay tila nagbabaga sa kanyang palad. Nagpapaalala sa bawat sandaling pinagbuhatan niya ng kamay at masasakit na salita. Ang babaeng wala namang ibang ginawa, kundi protektahan siya. Inilapit ni Caleb ang singsing sa kanyang lalamunan, sa tapat ng kanyang puso, at doon ay tuluyan siyang gumuho. Ang malalakas na hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay kumawala, na parang isang malaking agos. Umiyak siya, hindi bilang isang bilyonaryong tinitingala, kundi bilang isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang pagkabulag. Nora, patawarin mo ako. Nora. Ang tanging sambit niya sa gitna ng bawat paghikbi. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Mabilis niya itong sinagot. Umaasa na ito na ang balitang hinihintay niya. Sir Caleb, nahanap na namin siya, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang tamtuto na inupahan niya. Nasa isang lumang apartment siya sa labas ng lungsod. Pero kailangan nating magmadali, sir. Mukhang may mga lalaking hindi kanais-nais ang paligid ng gusali. Mukhang pinadala sila ni Isabela upang singilin ang mga utang na pilit nilang ipinataw kay Ma'am Nora. Ang anhan sa mga mata ni Caleb ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na ningas. Mabilis siyang tumayo, ang bawat ugat sa kanyang braso ay nag-igtingan. Hindi siya papayag na muling masaktan ang kanyang pamilya. Hindi ngayon, hindi na kailanman. Ang bawat patak ng ulan sa bubuhang delata ay tila isang nakabibinging paalala ng kawalan ng katiyakan sa buhay ni Nora. Sa loob ng maliit at madilim na silid na amoy amag, yakap niya ng mahigpit ang kanyang anak na si Esperanza. Ang sanggol, na wala pang 1 buwang gulang, ay walang tigil sa pag-iyak. Ang boses nito ay mahina at paos dahil sa gutom at pagod. Tahan na anak, nandito lang si nanay. Bulong ni Nora, bagaman ang sarili niyang boses ay nanginginig sa takot. Mula sa labas ng manipis na pintuang gawa sa tagpi-tagping kahoy, narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga sapatos. Kasunod nito ay ang marahas na paghampas sa pintuan na yumanig sa buong silid. Walang tunog ng pagbagsak, kundi ang langit-ngit ng kahoy na unti-unting sumusuko sa puwersa ng mga taong nasa labas. Nora! Lumabas ka dyan! Hindi ka makakatakas sa utang mo! Sigaw ng isang lalaking may magaspang na boses. Ito ang mga tauhang ipinadala ni Isabela. Ang mga linta na sadyang ginamit upang ubusin ang natitirang lakas ni Nora. Sa isang malakas na pagtulak, tuluyang bumigay ang trangka ng pinto. Pumasok ang 3 lalaking malalaki ang katawan. Ang kanilang mga anino ay tila mga dambuhalang lalamon sa maliit na espasyo ni Nora. Ang pinuno nila ay lumapit at hinawakan ang braso ni Nora. Pilit siyang pinatitayo
habang ang bata ay lalong nagwala sa pag-iyak. Wala akong pera. Parang awa niyo na. Kakalabas ko lang ng ospital. Pagsusumamo ni Nora, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Kung wala kang pera, kukunin namin ang bata bilang bayad. Maraming gustong bumili ng sanggol na kamukha ng isang Montemayor. Nakatutulig na tawa ng lalaki habang inaabot ang kumot ni Esperanza. Ngunit bago pa man dumapo ang maduming kamay ng lalaki sa bata, isang malamig at makapangyarihang boses ang bumasag sa kaguluhan mula sa bukana ng pinto. Bitawan mo siya. Ngayon din, ang lahat ay napalingon. Doon, sa gitna ng madilim at maruming pasilyo, nakatayo si Caleb. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng matinding galit at nakadudurog na pighati. Hindi siya mukhang isang bilyonaryo sa sandaling iyon. Mukha siyang isang anghel ng kamatayan na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Sa isang mabilis na senyas ni Caleb, pumasok ang kanyang mga personal na security. Walang ingay ng suntukan, kundi ang tunog ng mga katawan na mabilis na kinokontrol at itinutulak palabas ng silid. Ang mga lalaking kanina ay matatapang ay tila naging mga kuting sa harap ng awtoridad ni Caleb. Nang malinis na ang silid, naiwan ang katahimikan na tanging niyang mahinang hikbi na lamang ni Nora ang naririnig. Dahan-dahang humakbang si Caleb palapit sa sulok kung saan nakasandig si Nora. Ang bawat yapak niya ay maingat, tila natatakot na baka maglaho ang imahe sa harap niya. Nang makalapit siya, dahan-dahang lumuhod si Caleb sa maruming sahig. Inabot niya ang kanyang kamay, ngunit bago pa man niya mahawakan ang balikat ni Nora, marahas na umurong ang babae. Ang mga mata ni Nora ay punong-puno ng takot. Isang takot na hindi para sa mga lalaking umalis, kundi takot para sa kanya. Huwag mong kukunin ang anak ko. Pakiusap ni Nora, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Habang pilit na itinatago si Esperanza sa kanyang likuran, nadurog ang puso ni Caleb. Ang makitang ang sarili niyang asawa ay natatakot sa kanya ay mas masakit pa sa anumang sugat na natamo niya sa buhay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at nanatiling nakaluhod, ipinapakita ang kanyang pagsuko. Nora, hindi ko siya kukunin, mahinahon niyang sabi. Ang boses ay gumaralgal sa emosyon. Narito ako para protektahan kayo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkabulag ko. Kinuha ni Caleb ang kanyang Amerikana at maingat itong iniladlad upang ikumot sa nanginginig na katawan ni Nora at ng sanggol. Sa sandaling dumapo ang tela sa balat ni Nora, naramdaman niya ang init mula sa katawan ni Caleb. Hindi na kayo luluha pa, Nora. Pangako ko yan, sabi ni Caleb habang tinititigan ang mukha ng kanyang anak na unti-unting tumatahimik sa bisig ng ina. Nandito na ako at hinding-hindi ko na kayo bibitawan. Sa gitna ng kadiliman at amoy ng kahirapan, ang munting daliri ni Esperanza ay biglang lumabas mula sa kumot at humawak sa dulo ng daliri ni Caleb. Isang maliit na haplos, ngunit sapat na upang tuluyang gumuho ang pader ng emosyon sa dibdib ni Caleb. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tumingin si Nora ng diretso sa mga mata ni Caleb. Walang pag-ibig sa kanyang mga paningin, kundi isang malalim na sugat na hindi kayang hilumin ng isang gabi lamang. Wala kang anak dito? Caleb Montemayor, malamig na sabi ni Nora, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling basa. Ang batang ito ay akin lamang. Umalis ka na, bago ko itawag ang pulis at sabihing pumasok ka ng walang pahintulot. Ang mga salitang iyon ay tila isang yelo na pumatay sa init ng sandali. Naiwan si Caleb na nakaluhod, nakatingin sa babaeng handang mamatay para sa kanya noon, ngunit ngayon ay hindi na siya kayang tingnan ng may tiwala. Hindi lumisan si Caleb, bagaman itinaboy siya ng mga salitang kasing talim ng mga bubog, na natili siya sa labas ng kakarampot na pintuan ni Nora. Batid niya na ang tiwala
ay hindi parang isang basong tubig na kapag natapon ay madaling mapupunang muli. Ito ay parang isang kristal na nadurog na niya at ang bawat piraso nito ay nag-iwan ng malalalim na sugat sa palad ni Nora. Upang matiyak ang kaligtasan ng mag-ina nang hindi nababastos ang kanilang espasyo, binili ni Caleb ang buong paupahan ng gabing iyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ayusin ang mga tumutulong bubong at palakasin ang mga pundasyon ng gusali, ngunit sa paraang hindi mapapansin ni Nora. Nagdalaga rin siya ng isang doktor at nurse na tila ba mga bagong kapitbahay lamang na lumipat sa katabing silid, handang rumesponde sa anumang oras. Sa kabila ng panghihina ng katawan, pinilit ni Nora na bumalik sa pagtatrabaho makalipas ang ilang araw. Pumasok siya bilang isang mananahi sa isang maliit at maingay na patahian sa dulo ng kalsada. Ang bawat pagtapak niya sa pedal ng makina ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang bahay bata na hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit tinitiis niya ang lahat. Ayaw niyang tumanggap ng kahit isang sentimo mula kay Caleb. Ang bawat pagkaing inihahain niya sa mesa ay kailangang magmula sa sarili niyang dugo at pawis. Isang gabi, bumuhos ang isang napakalakas na ulan na tila ba gustong lunurin ang buong lungsod. Sa loob ng maliit na silid, naramdaman ni Nora ang nakapapapasong init ng katawan ni Esperanza. Ang sanggol ay walang tigil sa pag-iyak. Ang bawat hininga nito ay tila kinakapos at ang maliliit nitong palad ay nanginginig. Diyos ko, huwag po. Huwag ang anak ko, panalangin ni Nora habang mabilis na binabalot ang bata sa isang makapal na kumot. Tumakbo siya palabas ng gusali, umaasang makakahanap ng tricycle o anumang sasakyan sa gitna ng baha at dilim. Ngunit ang kalsada ay walang laman. Tanging ang bagsak lamang ng ulan at ang kidlat na gumuguhit sa langit ang kasama niya. Sa desperasyon, nagsimulang tumakbo si Nora. Ang kanyang mga tsinelas ay naiwan na sa putikan, ngunit hindi niya ito alintana. Biglang bumukas ang mga ilaw ng isang itim na sasakyan na kanina pa pala nakaparada sa di kalayuan. Mabilis na huminto ang sasakyan sa tapat niya at lumabas si Caleb na walang dalang payong, hinahayaan ng ulan na bumasa sa kanyang mamahaling damit. Nora, pumasok kayo sa loob. Ibigay mo sa akin ang bata. Sigaw ni Caleb sa gitna ng ingay ng unos. Hindi na nakipagtalo si Nora. Ang buhay ng kanyang anak ang nakasalalay dito. Sa loob ng sasakyan, mabilis na pinaharurot ni Caleb ang makina patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay mahigpit na nakakuyom, habang ang kanyang paningin ay madalas na sumusulyap sa rearview mirror upang tingnan ang mag-ina sa likuran. Pagdating sa ospital, mabilis na naasikaso si Esperanza dahil sa presensya ni Caleb. Pagkalipas ng ilang oras ng pagsusuri, tiniyak ng doktor na bumaba na ang lagnat ng bata at kailangan lamang nito ng pahinga. Nang maging tahimik na ang paligid ng pasilyo, naupo si Nora sa isang bangko, pagod na pagod at basang-basa. Tumayo si Caleb sa harap niya, may dalang isang tuyong tuwalya at mainit na kape, ngunit hindi ito kinuha ni Nora. Dahan-dahan, sa gitna ng malamig at puting ilaw ng ospital, ginawa ni Caleb ang isang bagay na hindi kailanman inakala ng sinuman na gagawin ng isang Caleb Montemayor. Isang tuhod ang kanyang ibinaba sa sahig at doon ay lumuhod siya sa paanan ng kanyang dating asawa. Inabot niya ang laylayan ng basang damit ni Nora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na mas malalim pa sa dagat. Nora, patawarin mo ako, pabulong niyang sabi. Ang boses ay nanginginig sa bigat ng bawat salita. Patawarin mo ang bulag kong pag-ibig na nanakit sa'yo. Alam kong hindi sapat ang lahat ng yaman ko para mabura ang 10 buwan ng impyernong ibinigay ko sa'yo. Pero parang awa mo na. Hayaan mo akong bumawi. Kahit wag na bilang asawa, kahit bilang ama na lang ni Esperanza. Tinitigan ni Nora ang lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Nakita niya ang Caleb na minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay, ngunit nakita rin niya ang Caleb
na tumalikod sa kanya noong kailangan niya ito ng higit sa lahat. Ang sakit na naramdaman niya noon ay muling nagbalik. Tila isang sariwang sugat na binuhusan ng asidong katotohanan. Ang sugat na gawa ng mga salita mo, Caleb, hindi nabubura ng mga luha. Mahinahon, ngunit matigas na sagot ni Nora. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Tila ba naubos na ang lahat ng luha niya noong mga gabi ng kanyang pag-iisa. Ang hirap na pinagdaanan ko. Ang bawat gabing nagugutom ako habang iniisip kung paano ililigtas ang anak natin. Hindi iyon mapapalitan ng pagluhod mo ngayon. Inalis ni Nora ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ni Caleb. Tumayo siya at pumasok sa silid ni Esperanza. Iniwan si Caleb na nanatiling nakaluhod sa gitna ng pasilyo, isang hari na nawalan ng kanyang trono at ng kanyang reyna. Samantala, sa loob ng isang malawak na mansyon, hawak ni Doña Carmela ang isang dokumento tungkol sa mga huling transaksyon ni Caleb. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa papel nang mabasa niya ang tungkol sa pagbili ng paupahan at ang pagbisita sa ospital. Buhay pa ang bata. Bulong ng matanda, ang boses ay puno ng puot at panganib. At ginagastos ng anak ko ang yaman namin para sa basurerang iyon. Hindi ako papayag na ang dugong marumi ay humalo sa pangalang Montemayor. Kinuha ni Doña Carmela ang kanyang telepono at may idinial na numero. Isang masamang plano ang muling nabuo sa dilim. Isang planong hindi lamang sisira kay Nora, kundi tuluyang magtatapos sa pag-asang mabuo muli ang kanilang pamilya. Ang dumi-dumi naman ng lugar na ito, tila ba hindi tao ang nakatira rito, kundi mga hayop. Ang boses ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid ni Nora, kasing talim ng isang latigo na humahampas sa katahimikan ng hapon. Kasunod nito ay ang marahas na pagbukas ng pinto at pumasok ang matanda kasunod, si Isabela. Ang kanilang mga mamahaling suot na gawa sa seda ay tila isang malaking insulto sa tagpitagping dingding at sa amoy ng tuyong labada sa loob ng kwarto. Gumamit si Doña Carmela ng isang puting panyo upang takpan ng kanyang ilong. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng tinatawag ni Nora na tahanan. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Nora sa gilid ng kama. Maingat niyang inilalapag si Esperanza, nakapapalo lang sa pagtulog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na muling nag-aalab sa kanyang dibdib sa tuwing makikita ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Anong ginagawa niyo rito? Mahinahon ngunit matigas na tanong ni Nora. Tumayo siya at humarang sa harap ng kanyang anak. Tila isang leon na handang pumatay para sa kanyang kuting. Narito ako para iligtas ang apo ko mula sa putik na kinalalagyan niya. Sagot ni Doña Carmela. Lumapit siya kay Nora. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila ba nagmamarka sa maruming sahig. Tingnan mo ang sarili mo, Nora. Tingnan mo ang lugar na ito. Akala mo ba ay magkakaroon ng magandang kinabukasan ng isang Montemayor sa gitna ng ganitong kahirapan? Napakamakasarili mo. Ang salitang makasarili ay tila isang lason na dahan-dahang pumasok sa isipan ni Nora. Iyan ang sining ng pagmamanipula ni Doña Carmela. Ang baligtarin, ang katotohanan, hanggang sa ikaw mismo ang magduda sa iyong sariling kabutihan. Hindi siya isang Montemayor sa mga mata niyo noong pinalayas niyo ako. Paalala ni Nora, ang kanyang boses ay pumiyok sa bigat ng emosyon. Pinalayas niyo kami sa gitna ng ulan. Pinabayaan niyo kaming mamatay sa gutom. At ngayon, sasabihin niyo na nagmamalasakit kayo? Humakbang si Isabela palapit. Isang mapanuyang na maninangiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Huwag ka nang magmalinis, Nora. Alam nating lahat na ginagamit mo lang ang batang iyan para makabalik kay Caleb. Pero nagkakamali ka. Isang tawag lang namin sa pinakamagaling na abogado at mapapatunayan naming wala kang kakayahang palakihin ang bata. Kukunin namin siya at muli kang babalik sa basurang pinanggalingan mo. Nanlamig ang buong pagkatao ni Nora.
Ang banta ng pagkuha sa kanyang anak ay mas masakit pa sa anumang sampal. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ngunit sa halip na sumuko, mabilis na lumapit si Nora sa kama at maingat na tinakpan ang dalawang tenga ni Esperanza gamit ang kanyang mga palad. Ayaw niyang marinig ng kanyang inosenteng anak ang kamandag na lumalabas sa bibig ng mga taong ito. "Mamatay muna ako bago niyo makuha ang anak ko." Ginigit na sabi ni Nora, ang kanyang mga mata ay nagbabaga na sa galit. "Lumayas kayo rito, ngayon din." Dahil sa galit sa pagtanggi ni Nora, nawala ang poise ni Doña Carmela. Ang kanyang muka ay namula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlisik. "Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Basurera ka lang. Isang hamak na utusan na pilit isiniksik ang sarili sa pamilya namin." Sa gitna ng kanyang pagkapuot, itinaas ni Doña Carmela ang kanyang kamay. Ang kanyang malaking diamanteng singsing ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Akmang ihahampas niya ang isang malakas na sampal sa mukha ni Nora upang ipaalala dito ang kanyang kinalalagyan sa lipunan. Pumikit si Nora, hinihintay ang hapdi, ngunit ang sampal ay hindi dumating. Sa halip, narinig ni Nora ang isang malakas at marahas na pagkakahawak sa braso. Nang dumilat siya, nakita niya ang isang matipunong kamay na mahigpit na nakahawak sa pulsuhan ni Doña Carmela. Sapat na upang mapangiwi sa sakit ang matanda. Naramdaman ni Nora ang isang pamilyar na bango, ang amoy ng sandalwood at lamig ng gabi. Nakatayo sa likuran niya si Caleb. Ang kanyang mga mata ay mas madilim pa sa gabi at ang kanyang panga ay tila gawa sa bakal dahil sa tindi ng galit. "Subukan mong saktan ang asawa ko, ma." Ang boses ni Caleb ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang banta ng kamatayan na nagpatahimik sa buong silid. "Subukan mo at kakalimutan kong ina kita." Binitiwan ni Caleb ang kamay ng ina nang may puwersa, sapat na upang mapaatras si Doña Carmela patungo sa kinalalagyan ni Isabela. Ang katahimikan ay naging masikip, tila isang tali na sumasakal sa lahat ng naroon. Paano nga ba matatapos ang digmaang ito kung ang kalaban ay ang mismong dugo na nagbigay sa iyo ng buhay? Ang bawat salita ni Caleb ay tila isang malakas na hudyat ng digmaan na yumanig sa loob ng maliit na silid. Marahil ay ito na ang pinakamapanganib na tingin na ipinakita ni Caleb sa kanyang buong buhay, hindi sa isang katunggali sa negosyo, kundi sa mismong babaeng nagbigay sa kanya ng pangalan. "Caleb, ano ba itong pinagsasabi mo?" Nanginginig ang boses ni Doña Carmela, ngunit hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa matinding insulto. "Binabastos mo ako dahil sa basurerang ito? Pinapalayas mo ang sarili mong ina para sa isang babaeng nagnakaw sa atin. Sino ba talaga ang nagnakaw, ma?" Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi ni Caleb habang marahan niyang binitawan ang kamay ng ina. Tila ba diring-diri siya sa hawak niya. "Ninakaw niyo ang 10 buwan ng buhay ko. Ninakaw niyo ang pagkakataon kong makitang isilang ang anak ko. Ninakaw niyo ang dangal ni Nora dahil lamang sa sarili ninyong kasakiman." Humakbang si Caleb patungo sa pinto at marahas itong binuksan ng malapad. Ang langit-ngit ng lumang kahoy ay tila isang sigaw ng pagpapalaya. "Lumayas kayo rito," utos ni Caleb. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Simula sa araw na ito, hindi na ako isang Montemayor kung ang ibig sabihin niyon ay kailangang maging kasing sama niyo ako. Ang pamilya ko ay ang mag-inang nasa likuran ko ngayon. Sila ang tahanan ko." Dahil sa matinding galit, kinuha ni Doña Carmela ang kanyang mamahaling bag at itinuro ang anak. "Sige, kung yan ang gusto mo, kakalimutan kong may anak ako. Huwag kang hihingi ng tulong sa akin kapag naramdaman mo na ang pait ng kahirapan. Isabela, let's go. Hayaan nating mabulok ang mga hampas lupang ito sa lungga nila." Padabog na lumabas ang dalawang babae.
Ang tunog ng kanilang mga takong sa sementadong pasilyo ay uent-unting naglaho, hinaluan ng malakas na pagbagsak ng ulan sa labas. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid, isang katahimikang mabigat at puno ng hindi masabing mga salita. Dahan-dahang humarap si Caleb kay Nora. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay biglang lumambot, napalitan ng isang pagod at nagsusumamong anyo. Nakita niyang nakayakap pa rin ng mahigpit si Nora kay Esperanza. Tila ba natatakot itong bigla na lang siyang mawala. Walang imik na lumapit si Caleb sa isang sulok ng silid. Nakita niya ang isang lumang basahan at isang balde ng tubig. Sa gulat ni Nora, kinuha ng bilyonaryong si Caleb ang basahan, lumuhod sa sahig, at dahan-dahang pinunasan ang mga dumi at bakas ng sapatos na iniwan ng kanyang ina at ni Isabela sa sahig ng silid. "Caleb, anong ginagawa mo?" Bulong ni Nora. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. "Nililinis ko ang dumi ng pamilya ko, Nora." Sagot ni Caleb nang hindi tumitingin. "Ayokong mag-iwan sila ng anumang mantsa sa tahanan niyo ng anak ko. Kahit ito lang, hayaan mong gawin ko para sa inyo." Napanood ni Nora ang bawat paggalaw ng mga bisig ni Caleb. Ang lalaking dati ay hindi man lang marunong kumuha ng sariling tubig sa kusina, ay narito ngayon, nagpapakumbaba sa gitna ng kahirapan. Ang kanyang puso, na tila naging bato sa loob ng 10 buwan, ay nakaramdam ng isang bahagyang bitak. Nang sumapit ang gabi, hindi pa rin umalis si Caleb. Dahil sa takot na baka bumalik ang mga tauhan ni Isabela, nagpasya siyang manatili sa loob ng silid upang bantayan ang mag-ina. Kumuha siya ng isang manipis na banig na nakatabi sa sulok at inilatag ito sa malamig na sahig sa tabi ng kama ni Nora. "Diyan ka matutulog?" tanong ni Nora habang inaayos ang kumot ng sanggol. "Dito ako," sagot ni Caleb habang tinititigan ang kisameng dilata. "Ito na ang pinakakomportabling lugar na naramdaman ko sa loob ng 10 buwan dahil alam kong malapit lang kayo sa akin." Sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng katahimikan ng silid, na tanging ang tunog lamang ng ulan at ang mahinang hininga ng sanggol ang naririnig, dahan-dahang iniabot ni Caleb ang kanyang kamay. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Nora. Sa halip ay maingat niyang hinawakan ang laylayan ng kumot ni Nora na nakalaylay sa gilid ng kama. Isang simpleng hawak, tila ba natatakot siyang kapag binitawan niya ito, ay muling maglalaho ang lahat ng kanyang pinagsisikapan. Nakita ni Nora ang galaw na iyon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Hindi niya inalis ang kumot. Hinayaan niya si Caleb na humawak sa maliit na bahagi ng kanyang mundo. Sa sandaling iyon, ang galit ay bahagyang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng telepono ni Nora sa gitna ng gabi. Mabilis niya itong sinagot at ang boses ng isang nurse mula sa ospital ay mabilis na nagpabura sa katahimikan ng kanyang puso. "Ma'am Nora, kailangan niyo pong pumunta rito agad. Ang nanay niyo po, nagkaroon ng komplikasyon. May nag-utos daw po na ilipat siya ng kwarto at palitan ang kanyang mga gamot. At ngayon ay kritikal na ang kanyang kondisyon." Nabitawan ni Nora ang telepono. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Mabilis na napaupo si Caleb at hinawakan ang kanyang mga balikat. "Nora, anong nangyari?" "Si nanay." Ang tanging nasabi ni Nora sa gitna ng paghikbi. "Pinagtatangkaan nilang muli ang buhay ng nanay ko." Ang bawat tunog ng makina sa loob ng intensive care unit ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa dibdib ni Nora. Ang malamig at amoy gamot na hangin ay sumasakal sa kanya habang nakatingin sa kanyang ina na tila ba isang tuyong dahon na anumang sandali ay pwedeng tangay ng hangin. "Ma'am, kailangan po nating maging matatag. May nagtangkang magpalit ng dosis ng gamot ng pasyente." Paliwanag ng doktor. Ang mukha ay puno ng seryosong pag-aalala. "Kung hindi po agad napansin ng aming head nurse,
Baka hindi na umabot ang pasyente ngayong gabi. Napahawak si Nora sa malamig na riles ng higaan ng kanyang ina. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelo sa tindi ng takot. Sa kabilang dako ng higaan, nakatayo si Caleb. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti. Ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na upang sunugin ang buong ospital. Biglang naramdaman ni Nora ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang maling galaw mo pa, Nora, at sisiguraduhin kong hindi nagigising ang nanay mo. Kung gusto mo siyang mabuhay, ihanda mo ang sarili mo at ang bata. May flight kayo bukas patungong ibang bansa. Huwag kang magkakamaling sabihin ito kay Caleb dahil baka bangkay na ang madatnan mo sa higaang yan. Ang bawat salita sa mensahe ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik kay Nora sa malupit na realidad. Ang anino ni Isabela ay tila nakapaligid sa kanila. Pinapanood ang bawat hininga nila. Sa desperasyon, tiningnan ni Nora si Caleb. Gusto niyang humingi ng tulong, ngunit ang takot na baka tuluyang mawala ang kanyang ina ang nagpatigil sa kanyang dila. Napansin ni Caleb ang biglang pagbabago sa itsura ni Nora. Lumapit siya at hinawakan ang siko ng babae. Ang kanyang hawak ay banayad, ngunit puno ng proteksyon. Nora, anong problema? May nag-text ba sa'yo? Tanong ni Caleb. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa teleponong hawak ni Nora. Umiling si Nora at pilit na itinago ang telepono. Ngunit ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Nakita ni Caleb ang takot na tila ba nakakita ng multo ang babae. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, napatingin si Nora sa kanyang ina. Nakita niya ang isang pamilyar na eksena. Si Caleb, ang bilyonaryong kinalalakihan ng lahat, ay maingat na inayos ang kumot ng kanyang ina at hinawakan ang kulubot na kamay nito nang may tunay na malasakit. Sa sandaling iyon, ang pader ng pagdududa ni Nora ay tuluyang gumuho. Napagtanto niya na hindi niya kayang labanan ang halimaw na ito ng mag-isa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 buwan, iniabot ni Nora ang kanyang telepono kay Caleb. Tulungan mo ako, Caleb. Bulong ni Nora, ang kanyang boses ay puno ng pagtangis. Ayaw kong mawala si nanay. Nang mabasa ni Caleb ang mensahe ni Isabela, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng marmol. Ang nakakatakot na katahimikan ay bumalot sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Sa halip kinuha niya ang sarili niyang telepono at may idinial na numero. Attorney Ramos, ihanda mo ang lahat ng ebidensyang nakuha natin at tawagan mo ang seguridad ng ospital. Gusto kong bantayan ang kwartong ito na tila ba ginto ang loob nito. Utos ni Caleb. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. At isa pa, ihanda mo ang invitation list para sa anniversary party bukas. May mga espesyal tayong panauhin na dapat nating bigyan ng kaukulang atensyon. Humarap si Caleb kay Nora at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Inilapit niya ang kanyang noo sa noo ng babae, isang kilos na nagpaparamdam ng kaligtasan. Huwag kang matakot, Nora. Gagamitin natin ang sarili nilang laro laban sa kanila. Ang anniversary party bukas ay hindi lang pagdiriwang ng kumpanya. Ito ang araw ng kanilang paghuhukom. Inabot ni Caleb ang isang gintong sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Nora. Ito ay isang paanyaya para sa ika-35 anniversary ng Montemayor Group of Companies. Ang tatak ng selyo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ICU, tila isang hudyat na ang oras ng pagtatago ay tapos na. Bukas, Nora, papasok ka sa mansyong yon hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang babaeng nagmamay-ari ng puso ko. Handa ka na bang tapusin ang lahat ng ito? Tumingin si Nora sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa determinadong mga mata ni Caleb. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumango. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang panibagong lakas.
Ang bitag ay nakahanda na, at ang Moinhu ay ang mismong pagmamahal na akala ng lahat ay matagal nang patay. Hindi mo kailangang magtago sa dilim, Nora. Pagod na ang mundo sa hindi pagkakita sa tunay mong ningning. Ang boses ni Caleb ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na gabi. Sa loob ng marangyang hotel suite na pansamantalang tinutuluyan nila bago ang malaking gabi, ang katahimikan ay punong-puno ng mga damdaming matagal nang ibinaon. Inilapag ni Caleb ang isang malaking itim na kahon sa ibabaw ng kama. Nang buksan ito ni Nora, ang liwanag mula sa chandelier ay sumalamin sa isang napakagandang gown na gawa sa asul na seda na tila ba kinuha mula sa kailaliman ng karagatan. Dahan-dahang hinaplos ni Nora ang tela. Ang lambot nito ay isang malaking kabaligtaran sa gasgas at magaspang niyang mga palad na sanay sa pagtatahi at paglalaba. Bigla siyang nakaramdam ng isang matinding takot. Isang takot na baka ang lahat ng ito ay isang magandang panaginip lamang na maglalaho sa pagsikat ng araw. Caleb, hindi ko yata kaya. Bulong ni Nora. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sariling refleksyon sa salamin. Tingnan mo ako. Ang isang katulad ko ay hindi nababagay sa ganyang karangyaan. Ang mga tao roon, ang mama mo, huhusgahan lang nila ako. Lumapit si Caleb sa likuran ni Nora. Hindi niya ito niyakap ng mahigpit. Sa halip ay maingat niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito. Ang init ng kanyang palad ay tumagos sa manipis na tela ng suot na lumang blusa ni Nora. Nagbibigay ng lakas na matagal nang nawala sa babae. Hayaan mo silang tumingin, Nora. Hayaan mo silang manghusga. Sabi ni Caleb, ang kanyang boses ay malalim at puno ng paninindigan. Dahil sa gabing ito, hindi nila makikita ang isang biktima. Makikita nila ang babaeng pinakamahalaga sa buhay ng isang Caleb Montemayor. Makikita nila ang kaisa-isang reyna ng aking imperyo. Sa gulat ni Nora, dahan-dahang lumuhod si Caleb sa kanyang harapan. Isang tuhod ang nasa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatingala sa asawa na tila ba sumasamba sa isang diyosa. Kinuha ni Caleb ang mga kamay ni Nora at dahan-dahang inilapit ang mga ito sa kanyang mga labi. Ang bawat halik niya sa mga kalyo at sugat sa daliri ni Nora ay tila isang panata ng katapatan at pagsisisi. Ipinangako ko sa sarili ko noon na poprotektahan kita. Pero nabigo ako. Pagpapatuloy ni Caleb, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Hayaan mong gawin ko ito ngayon, hindi para sa akin, kundi para sa iyo at para kay Esperanza. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang aking katarungan. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Nora at bumagsak sa pisngi ni Caleb. Sa loob ng 10 buwan, ang puso ni Nora ay tila isang tigang na lupa. Ngunit sa bawat salita ni Caleb, tila may mga munting binhi ng pag-asa na muling sumisibol. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Caleb, isang kilos na puno ng pagpapatawad at muling pagtanggap. Tumayo si Caleb at kinuha ang isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang kwintas na may pendant na asul na sapiro na tila ba itinadhana para sa suot na gown ni Nora. Maingat niyang inayos ang buhok ni Nora sa isang tabi at isinuot ang kwintas. Ang lamig ng metal sa leeg ni Nora ay nahaluan ng init ng hininga ni Caleb na malapit sa kanyang gay. Ang ganda mo, Nora, bulong ni Caleb sa kanyang tainga. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay kakarampot na lamang. Sapat na upang maramdaman nila ang mabilis na tibok ng puso ng isa't isa. Hindi sila naghahalikan. Sa halip, idinampi lamang ni Caleb ang kanyang noo sa noo ni Nora. Ipinaparamdam ang isang uri ng pag-ibig na mas malalim pa sa pisikal na pagnanasa. Isang pag-ibig na dumaan sa apoy at ngayon ay naging purong ginto. Habang nagaganap ang tahimik at matamis na sandaling ito sa hotel, sa kabilang panig ng lungsod, abala naman si Isabela sa pag-aayos ng kanyang sariling hitsura. Suot ang isang pulang bestida
na kasing kulay ng dugo. Nakatingin siya sa salamin nang may mapanuyang ngiti. Magsaya ka na sa huling gabi mo, Nora. Bulong ni Isabela sa kanyang sarili habang maingat na inilalagay ang isang maliit na bote ng chemical sa loob ng kanyang clutch bag. Dahil pagkatapos ng party na ito, sisiguraduhin kong wala ka ng mukhang ihaharap sa kahit kanino. Ang bagyo ay paparating na. Ngunit sa loob ng silid ni na Caleb at Nora, ang huling sandali ng katahimikan ay naging sapat na upang ihanda ang kanilang mga puso sa darating na paghuhukom. Ang bawat kristal na chandelier sa loob ng malawak na ballroom ng Montemayor Plaza ay tila mga bituing nagmamasid sa kumpol ng mga taong nababalot ng ginto at kasinungalingan. Ang amoy ng mamahaling alak at ang mahinang himig ng orkestra ay bumubuo sa isang imahe ng tagumpay na pilit na ipinapakita ni Doña Carmela sa buong mundo. Sa gitna ng silid, nakatayo ang matandang ginang. Suot ang isang gown na kulay pilak na kasing lamig ng kanyang puso. Bawat bati ng mga negosyante at politiko ay tinatanggap niya ng may mapagmataas na ngiti. Tila ba siya ang reyna na nagtatagumpay sa isang mahabang digmaan? Nakakapit sa kanyang braso si Isabela na mukhang isang nanalong manlalaro sa kanyang pulang bestida, panakanakang humahalinghing ng tawa habang ipinapakita ang kanyang planong maging susunod na asawa ng tagapagmana. Ngayong gabi, Isabela, matatapos na ang lahat ng balakid, bulong ni Doña Carmela habang tinitingnan ang paligid. Sa harap ng lahat, iaanunsyo ko ang pagsasama ng ating mga kumpanya at wala nang magagawa si Caleb kundi sumunod. Biglang bumukas ang malaking pinto sa gilid ng entablado at pumasok si Caleb. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay blangko, at ang bawat hakbang niya ay nagdadala ng isang uri ng bigat na nagpatahimik sa mga usapan. Ngunit sa pagtataka ng lahat, pumasok siyang mag-isa. Walang Nora sa kanyang tabi. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Sa isip niya, sumuko na ang basurerang si Nora at natakot sa banta ng kanyang kapangyarihan. Umakyat si Doña Carmela sa entablado at kinuha ang mikropono. Ang bawat ilaw ng spotlight ay nakatuon sa kanya. Ginagawa siyang sentro ng universo ng mga Montemayor. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng tamis. Ang 35 taon ng Montemayor Group ay hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pamilya at dangal. At ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang balita tungkol sa kinabukasan ng aming kumpanya at ng aking anak, si Caleb. Tumingin si Doña Carmela kay Caleb. Naghihintay na lumapit ito sa kanya. Ngunit nanatili si Caleb sa paanan ng entablado, nakatayo ng diretso at nakatingin sa mga gwardya sa pintuan. Sa isang mabilis at seryosong senyas ng kanyang kamay, ang 4 na malalaking pintuan ng ballroom ay sabay-sabay na isinara. Ang tunog ng pag-lock ng mga ito ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila ba isang bitag na tuluyan ng sumara. Nagkaroon ng bulungan sa gitna ng mga panauhin. Nagsimulang kabahan si Doña Carmela, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang ngiti. Caleb, anak, anong ibig sabihin nito? Tanong ng matanda sa mikropono. Hindi sumagot si Caleb. Sa halip, tumingin siya sa dulo ng ballroom. Doon, muling bumukas ang gitnang pinto, ang pinakamalaking pinto na inilaan lamang para sa pinakaimportanteng tao. Ang lahat ng paningin ay tumuon sa liwanag na nagmumula sa labas. Isang anino ang dahan-dahang pumasok at sa bawat hakbang nito, ang ingay ng ballroom ay napalitan ng isang nakabibing-binging katahimikan. Pumasok si Nora. Ang kanyang asul na gown ay tila isang dumadaloy na tubig sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang sapiro na kumikinang sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ang kanyang damit ang nagpatigil sa hininga ng lahat. Ito ay ang kanyang mukha.
Wala na ang takot, wala na ang hiya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at kapangyarihang matagal nang kinalimutan ng mga taong naroon. Sa likuran ni Nora ay ang kanyang kaibigang si Liza na may bitbit na isang itim na folder. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pananabik sa nalalapit na pagbagsak ng mga kaaway. Naglakad si Nora patungo sa gitna. Ang bawat mata ay nakasunod sa kanya tulad ng isang magnet. Nang makarating siya sa harap ni Caleb, iniabot ni Caleb ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Nora ang kamay ng kanyang asawa at sa unang pagkakataon, humarap silang dalawa sa entablado bilang isang kaisa-isang puwersa. Nabitawan ni Doña Carmela ang hawak na script. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang si Isabela naman ay napakapit ng mahigpit sa kanyang baso ng champagne hanggang sa manginig ang kanyang mga daliri. "Sino ang babaeng yan?" tanong ng isang kilalang negosyante sa gilid. Tumingala si Caleb, tumingin ng diretso sa kanyang ina at kinuha ang mikropono mula sa malapit na table. Ang kanyang boses ay umalingaw sa bawat sulok ng silid, malinaw at hindi matitinag. "Nais kong ipakilala sa inyong lahat ang kaisa-isang babaeng nagmamay-ari ng pangalang Montemayor sa gabing ito," sabi ni Caleb habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Nora. "Ang asawa ko, si Nora Montemayor, at ngayong gabi, bago natin ipagdiwang ang kumpanya, pag-uusapan muna natin ang katotohanan sa likod ng mga dumi na pilit na itinago sa loob ng 10 buwan." Ang mga bulungan ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat. Ang entablado ay handa na para sa isang paghuhukom na walang sino man sa mga naroon ang makakalimutan. "Umalis ka rito, mga gwardiya. Ilabas ang babaeng yan. Binababoy niya ang okasyong ito." Ang boses ni Doña Carmela ay pumiyok sa tindi ng galit at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo si Nora. Tila ba ang presensya ng babae ay isang lason na mabilis na kumakalat sa loob ng ballroom. Ngunit sa pagtataka ng lahat, ang mga gwardiya ay nanatiling nakatayo sa kanilang mga pwesto. Tila ba mga estatwang walang naririnig. Ang kanilang mga mata ay nakatitig lamang kay Caleb, ang tunay na nag-utos sa kanila ngayong gabi. Humakbang si Caleb patungo sa entablado. Ang kanyang bawat yapak ay nagdadala ng isang uri ng bigat na tila ba hudyat ng pagbagsak ng isang imperyo. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng kanyang ina. Tumingin siya sa mga panauhin, mga taong matagal nang nakikinig sa mga kasinungalingan ng pamilya Montemayor. "Sa loob ng 10 buwan, naniwala kayo na ang asawa ko ay isang magnanakaw at taksil," panimula ni Caleb. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng puot. Ngunit ang totoo, ang mga taong nasa entabladong ito, kasama ko ang tunay na kriminal. At ngayong gabi, ang katotohanan ang mismong magpapabagsak sa kanila. Sa isang mabilis na hudyat ni Caleb, ang malaking screen sa likuran ng entablado ay biglang nagliwanag. Hindi ito ang video ng kasaysayan ng kumpanya. Sa halip, lumitaw ang isang malinaw na footage mula sa isang tagong CCTV, ang tagpo kung saan abot-abot ang nangiti ni Doña Carmela habang iniuutos sa isang accountant na pekein ang mga bank statements ni Nora kapalit ng malaking halaga ng pera. Ang sabay-sabay na pagsinghap ng hangin mula sa mga panauhin ay bumalot sa ballroom. Ang mga bulungan ay naging parang mga bubuyog na nagkakagulo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang kasunod na lumabas ay isang audio recording, ang boses ni Isabela, malinaw at mapang-api, habang pinagbabantaan ang buhay ng ina ni Nora sa loob ng ospital. "Isang tawag ko lang, Nora, at patay na ang nanay mo. Iwan mo si Caleb o papatayin ko siya." Ang boses ni Isabela sa recording ay umalingaw sa bawat sulok ng silid. Tila ba isang multong bumalik upang maningil. Napaupo si Isabela sa sahig. Ang kanyang pulang bestida ay tila naging kasing kulay ng kanyang kahihiyan. "Hindi totoo yan.
Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Galaralgal niyang sigaw, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Sa desperasyon, tiningnan niya si Doña Carmela. Tita, gawin niyo ang paraan. Kayo naman ang nag-utos sa akin, di ba? Sabi niyo sa akin mapupunta si Caleb. Ang pag-amin ni Isabela ay tila huling pako sa kabaong ni Doña Carmela. Ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naligo sa pawis habang nararamdaman ang matinding hiya sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang kagalang-galang na pangalang iningatan niya ng ilang dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Caleb, anak, huwag mong gawin ito sa akin. Pagsusuma mo ng matanda, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Ang dangal ng pamilya natin. Isipin mo ang dangal natin. Wala nang dangal ang pamilyang ito simula nang itaboy niyo ang asawa ko. Malamig na tugon ni Caleb. Bumukas ang mga pintuan ng ballroom at pumasok ang ilang mga pulis na nakauniforme. Ang tunog ng kanilang mga mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay tila ba isang martsya ng katarungan. Lumapit sila kay Doña Carmela at Isabela upang basahan ang kanilang mga karapatan. Tumingin si Caleb kay Nora na nanatiling nakatayo sa gitna ng ballroom. Ang mga mata ni Nora ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagpapalaya. Ang katarungang akala niya ay hindi na darating, ay narito na sa kanyang harapan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nang akala ng lahat ay tapos na ang lahat, mabilis na kumilos si Isabela. Dahil sa matinding pagkabaliw sa pagkatalo, sinunggaban niya ang isang matalas na kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng cake sa malapit na mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng puot, na nakatutok lamang sa iisang tao. Kung hindi mapupunta sa akin si Caleb, walang sino mang makikinabang sa kanya, sigaw ni Isabela, habang mabilis na sumusugod patungo sa direksyon ni Nora. Ang lahat ay nagsisigawan, ang mga mesa ay nagtumbahan sa tindi ng panik. Ang liwanag ng kutsilyo ay kumikislap sa ilalim ng mga chandelier habang papalapit ito sa dibdib ni Nora. Ang bawat sigaw ng mga panauhin ay tila naging isang malabong ingay sa pandinig ni Nora habang nakatitig siya sa dulo ng kutsilyong mabilis na lumalapit sa kanyang dibdib. Nanigas ang kanyang mga binti, ang kanyang hininga ay naputol, at ang buong mundo niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mukha ni Isabela ay hindi na mukha ng isang tao. Ito ay isang larawan ng wagas, nakabaliwan at pagkamuhi. Ngunit bago pa man madapo ang talim sa balat ni Nora, isang mabilis na anino ang humarang sa kanyang harapan. Isang matipunong katawan ang tumakbo at yumakap sa kanya ng mahigpit. Ginawa itong pananggalang laban sa kamatayan. Naramdaman ni Nora ang bigat ni Caleb na sumandal sa kanya. Kasabay nito ay ang tunog ng pagpunit ng tela at ang isang mahinang ungol ng sakit mula sa lalaki. Ang kutsilyo ni Isabela ay hindi tumama sa puso ni Nora. Sa halip ay malalim na gumuhit ito sa braso at balikat ni Caleb na siyang sumalo sa saksak. Caleb! Ang hiyaw ni Nora ay punong-puno ng takot, na mas matindi pa sa takot niya para sa sariling buhay. Agad na dinaluhong ng mga pulis si Isabela. Ang tunog ng kutsilyong bumagsak sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw, kasunod ng malakas na kalansing ng posas na itinakwil ang kalayaan ng babae. Habang kinakaladkad si Isabela palabas, ang mga sigaw nito ng pagsumpa ay uwant-unting naglaho sa dilim ng gabi. Tumingin si Nora sa kanyang mga kamay. Ang asul niyang bestida ay uwant-unting nababasa ng isang mainit at mapupulang likido. Ang dugo ni Caleb ay mabilis na kumalat, bumabakat sa kanyang mga palad. Caleb, tumingin ka sa akin. Huwag kang pipikit. Nanginginig na utos ni Nora. Ang kanyang mga luha ay parang agos na hindi mapigilan. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Nora ang laylayan ng kanyang mamahaling gown na gawa sa seda at marahas itong pinunit. Ang tunog ng telang nasisira
ay tila isang musika ng desperasyon. Ginamit niya ang mahabang piraso ng asul na tela upang itali nang mahigpit ang sugat sa braso ni Caleb. Ang kanyang mga daliri na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay mabilis at tiyak ang bawat galaw upang pigilan ang pag-agos ng buhay mula sa kanyang asawa. Ayos lang ako, basta ligtas kayo ni Esperanza, pabulong na sabi ni Caleb. Ang kanyang mukha ay namumutla na, ngunit may isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa nag-aalalang mukha ni Nora. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita ni Nora si Doña Carmela na dahan-dahang inaakay ng mga pulis. Ang matanda ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa dugo ang anak na binuuwis ang buhay para sa babaeng pilit niyang itinakwil. Ang hiya at pagsisisi ay tila isang mabigat na pasanin na nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Wala siyang nasabi. Tanging ang tunog ng kanyang galyang tumatama sa sahig ang narinig bago siya tuluyang nailabas sa bulwagan. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo itinaya ang buhay mo? Hikbi ni Nora habang nakasandal ang ulo ni Caleb sa kanyang kandungan. Inangat ni Caleb ang kanyang kamay na walang sugat at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Nora. Ang kanyang haplos ay tila isang mitya na muling nagpasiklab sa pag-ibig na akala ni Nora ay tuluyan ng naging abo. Mas gusto kitang kasama kaysa mabuhay sa mundong wala ka, sabi ni Caleb. Mahinahon, ngunit totoo. Sulit ang hirap kung ikaw ang aking kaligtasan. Dumating ang mga paramedic at mabilis na isinakay si Caleb sa stretcher. Hindi binitawan ni Nora ang kamay ng asawa. Sumabay siya sa pagtakbo, ang kanyang duguang asul na gown ay kumakaladkad sa sahig, isang larawan ng isang reynang handang iwan ang lahat para sa kanyang hari. Habang umaandar ang ambulansya patungo sa ospital, ang tunog ng sirena ay tila isang awit ng panibagong simula. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng mga kagamitang medikal, dahan-dahang yumuko si Nora at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Caleb. Isang halik na hindi lamang hinaluan ng panganib, kundi isang halik na nagsasabing sa wakas, tapos na ang pagtakas. Ang puso niya, na matagal nang nagtago sa dilim, ay muling nahanap ang kanyang tahanan. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng silid sa ospital ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa. Wala na ang madilim na unos ng nagdaang gabi, napalitan ito ng isang maaliwalas na umaga na amoy sariwang bulaklak at kalinisan. Ang bawat alikabok na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ay tila mga saksi sa isang himalang dahan-dahang nagaganap. Dahan-dahang idinilat ni Caleb ang kanyang mga mata. Ang unang naramdaman niya ay ang bahagyang kirot sa kanyang balikat, isang paalala ng kutsilyong hinarap niya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit ang sakit na yon ay baliwala kumpara sa init na nararamdaman niya sa kanyang kanang kamay. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Nora. Suot nito ang isang simpleng puting blusa, malayo sa marangyang asul na gown na nabahiran ng dugo kagabi. Sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog si Esperanza. Ang maliliit na kamay ng sanggol ay nakakuyom malapit sa kanyang dibdib. Ang bawat marahang paghinga ng mag-ina ay tila isang orasyon na nagpatahimik sa lahat ng ingay sa isipan ni Caleb. Nora! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Caleb. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng pagmamahal. Mabilis na nag-angat ng tingin si Nora. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan at pait, ngayon ay malinaw na at payapa. Isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting 10 buwan nang hinahanap-hanap ni Caleb. Gising ka na pala. Huwag ka munang malikot. Baka bumuka ang tahi mo. Malambing na sabi ni Nora. Inilapag niya si Esperanza sa baby crib na malapit sa higaan at lumapit kay Caleb upang ayusin ang unan nito. Sa pagkakataong ito, hindi pinigilan ni Caleb ang kanyang sarili. Inabot niya ang kamay ni Nora at dahan-dahan itong hinila
upang maupo sa gilid ng kanyang kama. Gamit ang kanyang braso na walang sugat, dahan-dahan niyang niyakap si Nora mula sa bewang. Isinasandal ang kanyang mukha sa tiyan ng asawa. Patawarin mo ako, Nora. Sa lahat ng hirap, sa lahat ng pagkakataong hindi kita pinaniwalaan. Bulong ni Caleb. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak at nabasa ang damit ni Nora. Hayaan mong gugulin ko ang buong buhay ko para patunayan na karapat-dapat ako sa inyong dalawa. Hinaplos ni Nora ang buhok ni Caleb. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumusuyod sa bawat hibla nito. Nadama ni Caleb ang pagkawala ng lahat ng bigat sa kanyang dibdib nang maramdaman niya ang pagyakap din ni Nora sa kanyang ulo. Caleb, sapat na ang dugong dumanak kagabi para hugasan ang lahat ng sakit. Mahinahon na, sabi ni Nora. Inangat niya ang mukha ni Caleb at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Pinapatawad na kita. Hindi dahil nakakaawa ka, kundi dahil napagtanto ko na ang galit ay isang bilangguan na ayaw ko ng panirahan para sa anak natin at para sa ating dalawa. Bubuksan ko na ang pinto para sa ating panibagong simula. Ang mga salitang yon ay tila isang mahiwagang gamot na tuluyang nagpahilom sa pinakamalalim na sugat ni Caleb. Sa loob ng tahimik na silid, sa gitna ng sikat ng araw, dahan-dahang inilapit ni Caleb ang kanyang mukha kay Nora. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pangako, respeto at wagas na pag-ibig. Isang halik na nagsasabing ang lahat ng pagdurusa ay natapos na. Ito ay hindi lamang isang pagtatapos ng isang masakit na kabanata. Ito ang pagbabalik ng isang tunay na tahanan. Isang tahanan na hindi gawa sa ginto o marmol, kundi gawa sa pagpapatawad at katotohanan. Sa di kalayuan, ang maliit na daliri ni Esperanza ay dahan-dahang kumilos at humawak sa gilid ng kanyang kumot. Tila ba nakikiramdam sa bagong mundong naghihintay sa kanya? Isang mundong may ama at inang muling nabuo ang pag-ibig sa gitna ng mga pagsubok. 3 taon na ang lumipas mula nang ang gabing puno ng dugo at hiya ay naging mitya ng isang panibagong buhay. Sa isang bayan na malayo sa ingay at polusyon ng Maynila, nakatayo ang isang bahay na yari sa matitibay na kahoy at malalaking bintanang salamin. Hindi ito kasing laki ng mansyon ng mga Montemayor, ngunit bawat sulok nito ay puno ng liwanag at tunay na pagmamahalan. Ang damuhan sa harap ng bahay ay naliligiran ng mga makukulay na bulaklak na si Nora mismo ang nagtanim. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, makikita ang isang 3 taong gulang na batang babae na si Esperanza. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanilya na nagpapasigla sa buong paligid habang hinahabol niya ang isang maliit na aso. Lumabas si Caleb mula sa pinto. Suot ang isang simpleng polo shirt at maong, malayo sa imahe ng bilyonaryong kinalalakihan ng lahat noon. Pinili niyang iwan ang pamamahala sa malaking korporasyon at magtayo ng sariling maliit na kumpanya na tumutulong sa mga mahihirap na manggagawa. Binuhat niya si Esperanza at inikot-ikot sa ere. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Mula sa balkonahe, pinagmamasdan sila ni Nora habang may hawak na pitsel ng malamig na juice. Ang kanyang mukha ay wala na ang anumang bahid ng pagod o takot. Ang bawat linyang naiwan ng nakaraan ay naging mga tanda na lamang ng kanyang katatagan. Caleb, Esperanza, tama na ang laro. Merienda na muna. Tawag ni Nora nang may malambing na tinig. Sabay na tumakbo ang mag-ama patungo sa kanya. Nang makalapit sila, hinawakan ni Caleb ang kamay ni Nora at dahan-dahan itong hinalikan. Isang sulyap ang nagpalitan sa kanila. Isang sulyap na naglalaman ng lahat ng pasasalamat sa mga pagsubok na kanilang nalampasan. Tinanong ni Caleb ang sarili kung nasaan na ang kanyang ina. Si Doña Carmela ay nananatili sa loob ng isang pasilidad na bagaman marangya ay balot naman ng kalungkutan. Binibisita pa rin nila ito, ngunit ang pader ng kanyang pride ay nanatiling mataas.
Doon natutunan ni Caleb na ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang maiwang mag-isa sa gitna ng iyong kayamanan. Si Isabela naman ay patuloy na nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa likod ng rehas, isang bunga ng kanyang sariling mga maling desisyon. Napaisip si Nora sa kanyang pinagdaanan. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Ang sagot ay nasa bawat yakap ni Caleb at sa bawat halik ng kanyang anak. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpiling huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang iyong kinabukasan. Ang kwento ni Nora at Caleb ay isang paalala na ang tunay na katarungan ay hindi laging matatagpuan sa loob ng korte, kundi sa loob ng pusong marunong magpatawad at tumanggap ng pagkakamali. Ang sakripisyo, kapag hinaluan ng katapatan, ay laging nagbubunga ng isang kaligayahang hindi kayang tapatan ng anumang halaga ng salapi. Sa ilalim ng dapit hapon, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula asul patungong ginto, magkayakap na pinagmasdan ng pamilya Montemayor ang unti-unting paglubog ng araw. Alam nilang bukas, may panibagong umaga na naman silang haharapin. Isang umagang wala ng takot, wala ng lihim, kundi puno lamang ng pag-asa at pagmamahalan na magtatagal hanggang sa huli.